Ngayong araw magbibigay ako ng review tungkol sa libro na nabasa ko. So, here it is! 50 Shades Trilogy. Ayan. So, meron siyang 50 Shades of Grey, 50 Shades Darker, 50 Shades Freed. Ayan, dapat baliktad ano. Ganyan. Ay, hindi. Tama naman pala. Kasi pag nilagay ko siya, ganyan. So, ayan, mahilig talaga ako magbasa ng libro, kaya lang wala akong masyadong time. Kung nagkakaroon naman ako ng time, minsan may lakad kami magkakaibigan, or kaya may ibang schedule ako, maglilinas ng kwarto, kung ano-ano. So, ayan, minsan lang talaga ako magkaroon ng time. Actually, binili ko to, December 2014. Oo, tama. December 2014, nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. Bale, 3 weeks ako doon ako nag-Christmas and nag-New Year. Tapos, nung andun ako sa may National Bookstore, nakita ko siya on sale. Bale, itong tatlo, 1,000 pesos. Hindi ko alam kung mahal ba yun or mura. Feeling ko kasi para sa akin, mura yun. Kasi tatlo na siya eh. Tapos, ayun, bale, nung unang nabalitaan ko about sa 50 Shades of Grey, nabasa ko siya kay nakita ko siya sa Instagram ni Ann Curtis. Yun yung binabasa niya nung time na yun, tapos gustong-gusto niya yun. So, parang nagka-interest ako. Dati kasi yung hilig ko talaga, mga Precious Hearts, alam mo yung mga pocketbook sa Pilipinas, yun talaga yung paborito ko. Hindi ako mahilig sa English. Kaya lang nung nandito na ako sa Japan nun, parang sabi ko, dito kasi sa Japan hindi nagagamit yung English eh. So, kokonti na nga lang yung English na alam ko. Malilimutan ko pa. So, sabi ko, kailangan ko manood ng mga movies na English yung salita, tapos kailangan ko magbasa. So, ayun, kaya lang dito sa Japan, wala namang mabilhan. Kailan ko lang nalaman na sa pala, saan nga ba yun? Geyo, ayun, siya, second hand, or mga used na second hand na libro. Used ng libro na tinitinda. So, ayun, nagka-interest ako. Nagpunta ako doon dati, siguro 2 months ago. Tinignan ko doon, marami, iba't iba. Andun din itong 50 Shades Trilogy. Hindi, 50 Shades of Grey lang siguro. So, ayun, okay doon. Para sa akin, okay lang din naman sa akin yung used eh. Basta libro siya, diba? So, ayun, nung nakita ko siya sa Instagram, nagka-interest na ako, kaya lang sabi ko, wala naman akong idea kung saan ko makukuha yun. So, hinayaan ko lang. Tapos hanggang sa nabalitaan ko na yung 50 Shades of Grey nga daw, mas bumenta pa sa Harry Potter. Nabalitaan ko yung dito sa Japan. Pero, hindi ko alam na pala yun. Parang ang daming bastos. Hindi ko talaga alam. Parang ang alam ko lang, love story siya, ganyan. Hindi pumasok sa isip ko na sobrang erotic niya. So, ayun. Naalala ko pa nun, binili ko na yung book. Wala pa rin akong idea. Hindi ako nagbasa sa sa mga parang summary ng libro. Hindi ko binasa yun, hindi ko chinek yun. Tapos, ayun, tuwang-tuwa lang ako, nabili ko na siya, tapos nandito na ako sa Japan, picture pa ako, post. Tapos, nung year din na yun yung lumabas yung movie. So, ayan, proud pa ako, sinasabi ko kala Papa, sabi ko, uy, yan, meron akong libro niyan, sobrang ganda daw niyan, ganyan. Sabi ko, sure na sure, panonoorin ko yan. Tapos, talagang aabangan ko kung kailan yung showing, mga ganyan. Sabi ko, tapos wala akong idea, ganun pala yun. Actually, bago pa naman mag-showing, binasa ko na yung 50 Shades of Grey. Sinimulan ko na siya. Nagulat ako. Kasi, as in, diba, parang, sa bagay, kahit din naman sa pocketbook, may mga, may mga ganun din namang eksena na parang, alam niyo, yung hindi naman kailangan dinetalye pa rin. So, ayun, pero sabi ko, sige, lagpasan ko na lang yung iba. Tapos dito sa 50 Shades of Grey, yung pinakauna, ang daming ganun. Parang lang ako, hindi ko masyado gusto. Parang hindi ko nagustuhan kasi ang dami sa eksena, puro ganun. Tapos si Christian Grey dito, yung bida, yun, sobra niyang erotic. Tapos yung kung ano-anong para sa akin, weird. Tapos, ayun, hindi ako nag-enjoy at first. Pero, nung
ano na, andito na sa 50 Shades Darker. Kasi ito na yung nai-in-love na si Christian kay Anna. So, doon, natuwa na ako doon. Pag may nababasa na lang ako ng mga hindi magandang eksena, nilalagpasan ko na lang yung iba. So, ayun, natuwa naman ako. Kailan ko lang ba ito natapos? Naging ugali ko kasi, guys, na pag nagbabasa ako, actually, itong tatlong to, sinimulan ko siya last year pa. Last year siguro, winter pa. Kararating ko lang, baka March? Hindi, spring na pala. Spring na ako nag-start. So, natapos ko lang siya etong week lang. So, ang tagal, no? Kasi nga wala ako talagang time magbasa. So, etong tatlo naman yun. Nakaugalian ko na sinusulat ko yung date kung kailan natatapos at, ayan. Etong pinaka-last, 50 Shades Freed, yung ikatlo na siyang book, sinimulan ko siyang basahin nung Feb 26, etong taon. So, it took me, March, April, May, June, July, 5 months. Diba? 5 months. 4 months and a half, ganon. Para matapos ko siya kasi nga walang time. Pero, ayun, at saka, etong buwan, July. Actually, mga June ko pa dapat matatapos talaga. Kaya lang, parang, andun ako sa point na parang nalulungkot na ako kasi lalo na nag-stop ako sa last 50 pages. Sabi ko, last 50 pages na lang. Para kasing, ang tagal last year pa. Last year ko pa siya binabasa kahit pa konti-konti. Parang naging parte na ng buhay ko tong si Christian tsaka si Anna. Sabi ko talaga, matatapos na. Ganun, parang, parang nahirapan ako mag-let go. Ang OA. Pero hindi, ganun talaga yung nangyari sa akin. Parang ayoko muna siyang basahin. Siguro mga 2 to 3 weeks akong 2-3 pages lang, ganyan. Kasi ayoko siyang matapos agad. Pero, ayun, etong week na to, tinapos ko na siya. Kasi may isa akong gustong simulan ulit basahin. Yun din, kasabay ko din yun na, kasabay ko din yun sa pagbili nito. Tama ba? Ang Tagalog ko? Feeling Ayun, magkasabay ko silang binili. Tapos, ayun, yun movie yun napanood ko na yung movie, pero wala lang, parang, kasi diba sabi nila, mas okay naman talaga lagi sa mga books. And dito sa 50 Shades of Grey, kasi napanood ko na rin yung movie, masasabi ko talaga, mas okay yung book, mas ma-appreciate ko yung book. Kasi kahit nung sa movie, parang, hindi ko gusto, parang puro kabastusan, ganyan, parang, ang pangit ng dating. So, ayun, hindi ko pa bet si dun, si Christian. Sabi ko na, si Anna maganda. Kaya lang ang daming censored na scenes, diba? So, ayun. Bale itong 50 Shades Trilogy, okay naman siya para sa akin. Ito siguro yung first book na nabasa ko na English lang. Nag-enjoy naman ako. Paano ba ito ipalit? Bukas. And nag-enjoy naman akong basahin siya. Tapos, nakakaaliw din. Dati kasi puro ako Precious Hearts. Pero sabi ko, mas gusto ko yung mas may matututunan ako. I mean, sa English syempre, respeto naman sa mga nagbabasa ng Precious Hearts. Ang dami ko kayang Precious Hearts dyan. Pero konti lang yung naka-display. So, hindi... Pero sige, ipakita ko na rin. Ayan. Marami kaya ako ditong Precious Hearts. Ayan. Halo din yung iba, pero karamihan dyan, Precious Hearts. So, ayun. Ayun nga, maganda tong 50 Shades Trilogy. And hindi ako nag-regret na binili ko siya. And gusto ko sana mabasa din yung Me Before You. Kaya lang na napanood ko yung movie. Tapos, naapektuhan kasi ako sa movie. Naapektuhan ako sa movie. Siguro mga 4 days, ganyan. Lagi ko siyang naiisip habang nagtatrabaho ako, nalulungkot ako, ba't ganun yung naging desisyon niya, sana nabago, yung mga ganun. Kaya lang wala naman akong magagawa. Diba, di ko naman mapapalitan yung mga naging desisyon doon ni Will. Will ba yung pangalan? Yun, so, sabi ko, ayoko na lang basahin sa libro. Kasi, based on my experience dito sa 50 Shades of Grey, nung pinanood ko siya sa movie, compared naman sa
nabasa ko yung libro, mas attached ako sa libro. Kasi syempre mas maraming time yung na-spend natin sa libro. Tsaka pag nagbabasa kasi tayo, di ba parang sarili nating mundo yun, sarili nating imagination yun. Kung sino yung Christian Grey na nasa isip ko, iba rin sa Christian Grey na yung itsura sa mga nasa isip nyo. So, ayun, pero, ayan, okay siya, maganda siya, and, ayun, lagpasan nyo na lang yung mga bastos na part. So, ayan guys, thank you for watching!